What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops, and welcome back sa aming pong channel. At syempre kasama niyo pa rin Marikita, ang proud Filipino independent artist mula dito sa Los Angeles, California. At bagong lahat, gusto pong magpasalamat sa lahat-lahat, sa mga bashers ko po, sa mga unang araw ng mga nakasama ko dito, sa mga kumapit, sa mga hindi bumitiw, at sa patuloy pa rin kakapit. Thank you so much. At tinulungan niyo po akong ma-solve yung aking calling. At kahit anong gawin kong iwas sa flip top back then, 2010, ay pilit pa rin niya akong hinuhugot dito, no? Thank you so much. At sa mga nagtatanggol din sa akin dyan sa online, sa YouTube, thank you so much sa mga nagtanggol sa akin. At salamat sa inyo, sa inyong lahat. So, thank you so much kasi na-maximize yung creativity ko dito, yung artistry ko dito. Ilang kanta yung na-release ko dahil sa panonood ko ng Flip Top at sa iba pang mga liga. Thank you so much at ngayon clear na sa akin yung mission at yung goal ko na nagamitin yung Flip Top sa akin pong thesis, sa akin pong pag-transfer sa university. At yun nga, ang goal ko po ay mailagay ang Flip Top bilang isang kasangkapan sa pagtuturo ng Filipino language. Yeah. Excited na ako kasi itong thesis na to ay gagamitin ko sa pag-transfer ko sa university. At pasahan nito next year, mid-year. So, sana makakuha ako ng mga kailangan kong makuhang datos. Diba? Mga kailangan kong i-fill up ng mga forms sa bawat laban para mabackupan yung thesis ko. Kaya magkakaroon po ako ng ibang approach sa mga laban. Pero sa akin na lang po yun. Gumawa ko ng ng parang rubrics, matawag doon, parang percentage ng mga kailangan kong i-check. Pero, syempre, iba naman yung way ng pag-judge ng mga judges, no? Hindi ko naman question yung way nila. Unless, too obvious, di ba? Unless too obvious na, na may something. Pero yun, katulad ba yan dati, tumitingin talaga ako sa sulat. Kasi para sa akin, sulat is the key. Thank you so much sa pakikisama sa akin, sa pagsama, sa pasensya, sa pag-intindi, sa minsan may mga hormonal imbalances ako. Thank you so much sa ilang buwan natin magkakasama. Pero pag gusto ko na pong magpaalam sa Battle Hatol, kasi gusto ko po kayong i-welcome sa Season 2 ng Battle Hatol. Welcome po sa inyo lahat. Kaya, samahan niyo po ako sa Season 2 ng Battle Hatol, Bara at Balarila, Under Observation. Yan ang aking pong mahabang titulo, mahabang title ng segment. Pero yun, excited na ako. Tignan natin kung sapat ba yung makakalap kong mga impormasyon at kasangkapan para sa aking pong thesis. Kaya, pero syempre bago tayo maging seryoso sa thesis ko, gusto ko pong humingi ng pabor, maliit lang. Paki-comment naman po yung mga laban na nakita nyo na, napanood nyo na pwedeng gamitin sa school, na pwedeng gamitin pang turo sa mga estudyante. High school level. Yun po muna yung yung target ko ngayon, high school level. At kung alam nyo lang kung gaano ako ka-excited kasi naggagawa na rin ako ng draft para sa curriculum. At masasabi ko na malupit to at masaya kasi imagine niyo yung mga high school students, let's say mga 4th year high school, di na sila magpa-final exam, mag-flip top battle na lang sila, di ba? Tapos, syempre pipiliin, kailangan school appropriate yung topic. Halimbawa, government, politics, diba? Or social, yung mga ganyan.
or history. Mga ganon yung topic. Tapos, yung project nila, group project nila, rap song, di ba? Tapos, activities, pagsusulat ng 8 to 12 bars, yung mga ganyan, di ba? Ang saya nun, di ba? Kaya ako yung na-excite para sa kanila. Kaya, sana excited din kayo dahil ako sobrang na-excite na ako dito sa bago kong academic adventure kasama ang Flip Top. At kayo, kasama ko kayo. Thank you so much. At yun, tara, let's go. At syempre bago nga tayo maging seryoso, gusto ko sanang manood ng bago. Chill lang muna natin tong episode 1 ng season 2. Let's go. What's up, my homie? What's up, my homie? What's up, my drops? And welcome back sa aming pong channel. Kasama niyo pa rin, Marquita, ang proud Filipina independent artist mula dito sa Los Angeles, California. At syempre, welcome sa season 2 ng Bata Lahatol, Bara at Balarila under observation. Woohoo! Thank you so much po ulit sa lahat ng nakisama sa akin at sa season 1. So, at sa mga 80 episodes, actually 81 yun dahil yung kasama ko si Boss Tikas, wala siyang episode number. Pero yun, at sa mga video na hindi na post may mga hindi ako na post sa season 1. Pero yan, sobrang saya ko na finally na-solve ko na yung callings ko. Thank you so much sa community, sa inyong lahat. Thank you. At syempre, thank you pa rin sa mga liga, especially Flip Top. Thank you, Boss Enigma. Palagi akong manghihiram ng video kasi eto na to. Part na to ng thesis ko. Kaya sana ay mapagbigyan nyo ako na mag-obserba at aralin pa yung kasangkapan ng Flip Top para madepensahan ko to. Let's go. Binigyan ko ng malaking problema ang sarili ko. Pero, yan, thank you pa din. Ano ba? Gubat 15, di ba? Umpisahan natin yung bagong season ng chill lang. Less drama. Less drama. More on aral, di ba? Yun, aral pa tayo para madepensahan natin to, no? Kung hindi man ako palaging nagpo-post kasi meron po akong bukod dun sa thesis ko, nagda-draft na rin pa ako ng curriculum. At banggit ko na po yun sa introduction ko na video. Yun, tsaka nagre-review ako ng history ng Balarila. Bumalik ako sa buhay ni Lope. So yun, let's go. Tara, chill muna tayo, no? Balita ko, nakakatawa daw tong K-Ram versus Enigma. K-Ram versus Cancer. Let's rock and roll. Flip Top, second side, 14, nandito pa rin. Petro 10, Pasig, batong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. At syempre, sa buong Flip Top staff. Flip Top magigay para sa parating natin laban. Black Manila, shoutout sa kanila palagi. Real Jokes Clothing, di lang natin kasama ngayon, pero shoutouts palagi sa kanila. At sa kanan ko, Tacloban, represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Cancer. Yun, shoutouts palagi. RX Panda, Black Manila, mga bagong sa inyo, silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay K-Ram. Tanong ko lang sa'yo. Hindi ako doon galing ako ng Cavite at Leyte mga boss Shoutout nga pala kay Madam Merlin Chow, Chillionaire Mick and Chill, OG El Niro, Russell Campania, mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Mick and Chill pero para kay Mot lang. Shoutouts din syempre, Flip Top staff nandito
Kanina pa nga, alauna ng madaling araw para mag-set up para sa inyo. Shoutouts kay Boss T, shoutouts kay CJ. Happy birthday nga pala kay CJ. At nanalo ng coin toss, si Kram, pinili niya mauna. Si Kenzer, tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin, isa buhay. 2025, second side 14, unang banat. Kenzer. Yo, check! Dinig? Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isa buhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, Kram yung kalaban. Pero wag niyong iisipin na matatalo ako dito, matik. Lalo't nakafocus ako sa punches ngayong wala akong sidekick. Flip top game! Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Tangina, na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto sa gera. Puta. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, sa ang sikreto ng eksperto sa gera. Sama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata, kuya, Time. Unang banat, pagpahinga natin si Kram. Putang ina mo! Nasayang round 1, no? Ang lala nung kaba niya doon. Ang lala. Ang ganda sana na misinterpret mo yung sinabi ni Looney na pakikisama yung about doon sa gera. Diba? Ang ganda rin nun eh. Ang ganda sana ng ititira niya ron. Since nag-citation siya doon about kay Looney. Feeling ko sobrang hinayang ako dito sa round 1 ni Kenzer. Feeling ko maganda yung ibabato niya na punchline doon. So, let's go kay Ram. Wala ka nasabi na misinterpret mo lahat! Gago ka! Layo ang pinanggalingan mo, magaganyan ka dito? Ka. Pansin nyo ba, mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Bilis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Joke lang! Hoy! Hindi, lapit na oh. Nagpapasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang laban ko ng taon, binigyan mo ko ng Tarzan! Ba't di na lang ikaw, boss? Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin. Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss B. Sagpangan, Jay! Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka! Nalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga? Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo.
Unang sana niya sa flip-top mala 6 threat yung kanyang stilong nadampot. So ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 Dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din eh, no? Yung style mo dati 6 threat, pero yung height mo sequence. So sino ka niyan? Si Sixwens. Palakpakan natin si Secret. Wala pumalakpak. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagbabasketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pero mababait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak, tanga-tanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang itak. Sumalit first time niyang sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung fourth quarter, yung playing time niya, wala pa. Maya-maya lang, nagpasikat o binax out na yung baka. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, ginawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Kaya kung usapang basketball sa akin, maning-mani ka padudong. Ako mapabattle manu ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tool, di yan nakakatulong. Tipong, magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko eh. Pinapanis-panis ko nga yung boss mo na yan. Ito, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nagdos por dos kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay eh. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdedesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Tangina! Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweep ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer! Tangina, kahit nag-show ako, bobo. Iyon, ayos yung yung rebat niya, Kung totoo man, diba? Congrats. Congrats, Boss Enigma. Magpamigrate ka daw. Denver, Colorado. Yun nga, parang ayokong, ang hirap sukatin nung round 1 since, dahil nag-choke na siya, wala na. Parang wala nang sense para i-judge yun. Automatic na talo si Cancer ng isa. So, let's go round 2. Ako ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo, tangina, napakagaling talaga ni Kairam. Sa labang to, ako'y parang minalamalas. Talagang natural yung pagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Tang-ning ina mo! Eksperto ka sa panglalait, tang ina ka, pangit ka naman. Tang ina mo yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsuray yak sa stage. GF mo'y mala McGregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya, nako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nikki na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division.
Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Koki. Nung guesting mo kay Dog Brack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Tong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka pa, peeps. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi. Kapintasan kulang height. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, kay merong orphan vibes. Tangina, tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tangina, napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yes. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo ha, hip-hopsin? Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa yung umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Kalabanan, Presidente! Ate mga unibanyo, babalikin nyo na. Ayun, di ba? Siguro, yeah, pwede, di ba? Pwede yung round 2 ni Cancer. Nagustuhan ko yung pagbanggit niya. Nag-citation siya sa Bible. Pag tumulong ka, that's it. Di ba? Huwag mo na pagkalat. Di ba? Huwag pamalandakan. Ganda yon. Tapos, nakakatawa yung interview. Ano natutunan mo sa 10 years sa flip-top industry? Tapos, ang sinagot niya yung pag ginawan ka ng masama, gawa mo na mabuti, sabi ng tatay. Ang ganda ng story, ang ganda ng storytelling nun. Para sa akin, panalo yun. Ganda yun. Na yung tatay mo, kasi, ang ganda ng pagkakaset up niya di ba? Tapos yung tatay niya, ano ang kala mo sa tatay mo? Hip-hop scene. Sana konting diin, pero, para sa akin, ganda ng punchline na yun. Yeah. Feeling ko, yeah, pwede yung round 2 ni Cancer. Filter lang yung mura, pero pwedeng kuhaan ng mga clips. Pwede to. Yeah. Let's go, K-Ram. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Round 2 game. Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit doon mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong. Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang? O baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan? Baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam? Taga-bukid na ang lakas manglait sa sarili, gwapong-gwapo.
Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya eh, tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman. Diop mo ba'y? Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit ko sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash, eh wala ka namang Gcash? Tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng piste na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tanga talaga. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce. Sabi niya sa Martes daw, bandang alas 3, mababangga ka ng bus. Alam mo sino driver? Si Boss P. Bus! Mag-ingat ka! Utang ina ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba kayo makailan lang sa Cebu? Nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero ngayon, mas madadamo mo ang sakit hanggang magsisi ka na, bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira, agoy. Kaya sige, Cancer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka, men. Welcome sa unang salang mo ng isabuhay na alam kong huli mo na rin. Nagbanat, pagin natin! Yo! Kairam, nakakatawa yung ano niya, no? Yung delivery niya ng istorya. Ayos naman yung mga ginamit niya doon na mga, tatantusan ko pa tong mga, yung may ginawa akong ano eh, graph na kung meron o wala, ganun. Tapos itatali ko pa siya. At titignan ko pa. Di pa ako nakapag-print eh. Pero yung delivery niya, gusto ko alive na alive. So yun, let's go round 3. Veteranong pang-rookie ang galawan, di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang yak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Pangina na ito, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago ah. Ang iyong utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan naaway si Enigma ni Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng buta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad? Kasi yung Mot laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung Basura Division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto.
Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo ng maigi. Paanong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili? Nag-joke kay Kamandag. Ako din. Nag-joke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. San daw yung bara napunta? Na wala ka ng tuluyan, sa tagahusga. Paano naging chillionaire tong walang makapa sa bulsa? Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Tanginang yan, Sumpa Angels eh. Nasa entablado. Tong bitch ng lahat, kahit sino na lang tinatawag na boss malalato. Nakakatawang nauubusan ka ng balak kada battle kahit marami kang amo. Time. Yeah. Para sa akin ang lakas din ng round 3 ni Cancer. Ang daming magandang lesson about sa yung pagsusugal, masama, about sa look who's talking, 'di ba? Pagka sinasabihan mo yung isang tao ng bagay na mali, pero ginagawa mo rin, o mga bagay na ginagawa mo, tapos nagre-reflect sa iba, tapos alam mo yun, parang sabi mo lang na, nagsalita, di ba? Nagsalita, look who's talking. So, malakas yung round 2 ni Cancer. Tingnan natin yung kay Kara. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, inom ko tubig, kuking ina ka. Hayop na to, anong pwedeng magsasabi mo, tol? Hay, nako! May napanood akong laban nito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, Cancer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka eh. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu maging okay ka? Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na? Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo, sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang yung utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat! Payag kayo, bias kayo! Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira! Kaya bakit kailangan mo manira? Ganyan ka ba kawak na artist? Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahit! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpakaastig. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na dinawawalan ang gig? Kami na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling ilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagalaytay magre-representa. Tagalaytay din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako ng gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kaya sabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng, where is the love? Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito rin eh. Kaya kung usapang Leyte lang,
Ako ang pinakaunang taga Leyte na nag-represent sa flip top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ng pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. Oh. I shall reborn to be fight. Kaya babala sa lahat ng mga kabracket ko. Lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. In fairness, may nakuha ako kay Ram, no. Ito yung na-excite akong manood para makita ko yung mga sangkap, 'di ba? Kung possible ba talaga na ibang turo yung flip top. At meron, no? Isa sa kinakapitan ko yung tayutay, yung figure of speech, isa sa mayaman ng flip top sa figure of speech. At for sure, iti-take down notes ko to. Lahat, nakuha kay Kenzer, nakuha kay Ram. Problema lang kay Kenzer ay yung round 1 niya, pero sana napakinggan ko yung round 1 niya para baka mas malupit yung pagkakabitaw niya ng punchline niya doon after nung nawala siya doon about kay Looney. Yun. Flip top, second side, 14. Kenzer versus K-Ram against Pambeses para sa kanilang pareho. Tingnan mo nga pala sino yung mga kalaban nila. Boto ng Urado, 5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Litra versus Aubrey. Magigay tayo lahat para kay K-Ram. Congratulations, K-Ram at Kenzer. Sa susunod na episode, ako pa rin, si Marikita, ang inyong Battle at Learn taon na nagre-research paper. Yan pa rin po ang lahat. Magulo rin dito sa amin sa Los Angeles dahil sa ice. Kita-kits! Tampok na salita! Tininin, tininin, tininin. Kinulata. Ang salitang ugat, kulata. Ito ay pandiwa. Kahulugan, ang kinulata ay ang naganap na aspekto ng salitang kulata na isang kolokyal na salitang Filipino na nangangahulugang binugbog o hinambalos. Madalas itong gamitin sa flip top o usapang kanto para ilarawan ng isang taong tinalo ng todo, nilampaso o walang kalaban-laban. Pwedeng literal na bugbugan o talunang-talo na sa batuhan ng linya. Halimbawa, grabe, kinulata siya sa round 3, parang wala siyang laban. Tenenenen, tenenenen, tenenenen. Teka muna, sandali lang, baka pwede kitang magkasama. Mapagbigyan mo sana, kaso mukhang busy ka. Nagkita kita sa internet cafe, nagpapakilala ka sa iba. Puso ko'y biglang nagka-problema, kumabog-kabog at kumabagaba. Gusto kitang mahalin, pero hindi pa pwede. Gusto kitang angkinin, pero
pero hindi po pwede. Gusto kitang yakapin, pero hindi talaga pwede. Bakit, oh bakit? Puro flip top ka kasi. Don't, 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 don't. Mag-isa na naman kakain sa lamesa, mag-isa na naman magkakape sa umaga. Bumiyahe ka sa malayo, kanina may liga na naman ba? Iniwan mo kong mag-isa, paano na ko sinta? Gusto kitang mahalin, pero hindi pa pwede. Gusto kitang angkinin, pero hindi po pwede. Gusto kitang iyagapin, pero hindi talaga pwede. Bakit, oh bakit? Puro flip top ka kasi. Teka muna, baka pwede kitang magkasama. Mapagbigyan mo sana, kaso mukhang busy ka. Sandali lang. Oh, oh, hey. Puro flip top ka kasi.